Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Hulikam sa Quezon City, kita po ang pagtangay ng isang lalaki sa isang bag na inilapag lamang saglit ng biktima sa isang gate. Naaresto ang suspect na dati na raw nasangkot sa pagnanakaw. Balita hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV, kita ang nakaupong babaeng yan sa harap ng isang gate. Maya-maya, iniwan niya ang kanyang bag at tumawid siya sa kabilang kalsada. Ilang sandali lang, isang lalaking nakabike na nakasombrero at face mask ang dumaan at tinangay ang bag ng babae. Kuha ang mga yan sa Barangay Socorro, Quezon City noong Sabado ng hapon. Ayon sa may-ari ng bag na si Hazel, makikipagkita raw siya noon sa kanyang kaibigan para sa camping nila sa Tanay, Rizal. Inilapag daw muna niya ang kanyang bag sa gate habang hinihintay niyang pagbuksan siya ng kaibigan. Sobrang bigat kasi nung bag ko nga, kaya inano ko muna, nakakita akong tindahan sa tawid, may bibilin lang ako. So mga 10 seconds lang yun nung nangyari yun. Abot daw sa 50,000 piso ang halaga ng tangay na bag at mga laman nito. Andun yung wallet ko, lahat ng IDs ko, ng mga cards ko, tapos yung uniform ko andun din. Sa tulong ng CCTV na pinost ng biktima sa social media, nakilala ang suspect. Kasama ang mga tauhan ng barangay, pinuntahan ng biktima ang nahulikam na nagnakaw ng kanyang mga gamit. Tao po. Tao po. Barangay, may gusto lang kumausap sa'yo. Ang suspect umamin sa pagnanakaw. Ito pa rin wallet mo, napulot ko yung ID mo. Yung mga gamit, yung bag. Asan yung gamit? Nabenta ko na. Nung huli, sabi ko sa kanya, sige, hindi na kita kakasuhan, ilabas mo lang yung gamit ko. So, ayun, pumunta pa kami doon, kinlaim ko yung mga gamit ko doon sa pinagbentahan niya. Na-recover ang bag at ilang gamit ng biktima kabilang ang sapatos at gamit pang camping. Matapos mabawi ang ilang gamit, kinontak pa raw ng biktima ang suspect online sa pag-asang makuha ang iba pang natirang gamit. Ang reply ng suspect sa kanya, selfie habang hawak ang mga item na kanyang ninakaw. Sabi niya, eto ba yun? Inano pa niya yung makeup ko, nag-selfie siya. Natawa nga ako, sabi ko sana all updated. Kasi ina-update pa ako nung magnanakaw, di ba? Walang pahayagang suspect na ipinatawag ng barangay nitong Lunes. Ito pong suspect natin, may dati na po siyang background ng pagnanakaw dito sa Barangay Pinyahan. Yung pong kanyang mga biktima ay sadyang natsetsempo lang po. Ayon pa sa barangay, may problema sa kalusugan ang suspect. Sisikapin po namin na matulungan, may pagamot yung suspect na yan para madala siya sa hospital para sa mental health para hindi na masundan ng mga ganitong pangyayari. Hindi na nagsampa na reklamo ang biktima laban sa suspect. Nagkaayos sila sa pangakong ibabalik ang mga natitira pang ninakaw na gamit. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tatlong lugar sa Bicol ang nagbabadyang makaranas ng danger level na heat index ngayong Miyerkules. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Legazpi, Albay, Girac, Catanduanes at sa Pili, Camarines Sur. Yan ang posibleng pinakamataas na heat index sa bansa ngayon pong araw. Nasa danger level yan, ibig sabihin, maaaring magdulot ng heat cramps o heat exhaustion ang ganyang klase ng alinsangan. Nasa danger level din ng 42 degrees Celsius na posibleng heat index sa San Jose Occidental, Mindoro. Maaari namang umabot sa 39 degrees Celsius ang heat index dito sa Quezon City at sa Pasay. Ayon sa Pag-asa, patuloy na nakaapekto sa bansa ang easterlies o ang mainit na hangin galing Pacific Ocean. Kaya ihindahan po inyong mga pananggalang sa init ng panahon tulad ng sombrero at payong at huwag ding kalimutang uminom ng tubig para maiwasan ng dehydration. Dahil pa rin po sa inaasahang pagtaas ng damang init ngayong Miyerkules, suspendido muna ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Pasay ngayong pong araw at bukas. Inirekomenda ng LGU na magpatupad muna ng naangkop na alternative learning modality sa mga eskwelahan.
alternative delivery mode o modular distance learning din muna ang ipatutupad ngayong araw sa public at private schools sa San Jose del Monte, Bulacan mula kinder hanggang senior high school. Wala namang pasok ang lahat ng antas sa buong lalawigan ng Cavite. Mga kapuso, tumutok lamang po sa Balitang Hali para sa karagdagang class suspensions. Mainit-init na balita, bumagal ang inflation o ang bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Pebrero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2.1% ang naitalang inflation noong nakaraang buwan. Ito ang pinakamabagal na inflation mula noong October 2024. Sabi ng TSA, nakaambag sa pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng kamatis, mais at seafood gaya ng hipon. Gayon din ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng bigas. Nakaambag din sa mas mabagal na inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng kuryente at renta sa bahay. Ang inflation nitong February ay mas mabagal pa kaysa sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 2.2 hanggang 3%. Sabi ng National Economic and Development Authority o NEDA, sisikapin nilang panatilihing mabagal ang inflation. Ipatutupad din daw sa mga darating na buwan ang mga paghahanda sa La Nina. Ito ang GMA Regional TV News. Maiinit na balita mula naman sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Meron pong sinalakay na isang videoke bar sa Suwal, Pangasinan na gumagawa umanong prostitution o prostitution den. Chris, may mga naaresto ba sa raid? Tony, arestado ang may-ari at 2 iba pa. May nasagip ding 9 na babae kabilang na ang 4 na menor de edad. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Sinalakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Alaminos District Office ang isang videoke bar sa Suwal, Pangasinan. Ang lugar nagsisilbi umanong prostitution den. Ayon sa NBI, walang naipakitang business permit ang may-ari ng bar. 9 na babae ang nasagip, 4 sa kanila ay menor de edad. 3 naman ang inaresto, kabilang ang may-ari ng bar. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 at Special Protection Against Exploitation and Discrimination. Wala silang pahayag. Patay sa pamamaril ang kapitan ng Barangay Cabecera 27 sa Ilagan, Isabela. Ayon sa paunang investigasyon, papauwi na sakay ng kanyang sasakyan ang biktimang si Kapitan Avelino Quitola nang barilin ng riding in tandem. Nagtamo siya ng tama ng bala ng baril sa ulo at katawan. Nadala pa siya sa ospital pero hindi na na-revive doon. Inaalam na ng pulisya ang motibo sa krimen at pagkakakilanlan ng mga salarin. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May hawak ang Department of Public Works and Highways o DPWH na video raw ng aktwal na pagguho ng bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Bineberipika pa ng DPWH ang video. Ayon sa kagawaran, posibleng overloading ang dahilan ng pagguho ng tulay. 44 na tonelada lang daw kasi ang kapasidad ng tulay pero nasa 100 tonelada ang bigat ng dumaan na truck na may kargang mga bato. Bukod sa nasabing truck, may isa pang truck itong sinusundan na dumaan din sa tulay. Makalipas ang ilang minuto, dumaan din doon ang isa pang truck. Inaalam pa ng DPWH ang posibleng kaso sa kumpanya ng truck dahil sa insidente. Sinisilip din ng kagawaran ang kakaibang disenyo ng tulay dahil imbes na bakal na lubid ay solid na bakal daw ang ginamit. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang pribadong consortium na nagdisenyo ng Kabagan Santa Maria Bridge. Huli ka, suntukan na yan ng isang traffic enforcer at isang tricycle driver sa Davao City. Unang nanuntok ang enforcer at gumanti ang driver. Inawat ang dalawa dahil nakakasagabal na sila sa trapiko. Sabi ng ilang saksi, nagalit ang driver nang sitahin siya ng enforcer matapos magbaba ng pasahero sa mismong kanto. Bumaba raw ang driver at hinamon ang enforcer. Hanggang sa humantong nga sa suntukan. Iniimbestigahan na ito ng City Transport and Traffic Management Office. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha ang mga pahayag ng driver at ng enforcer.
Matapos mag-viral ng umaming hindi siya pamilyar sa Commission on Elections, bukas daw ang It's Showtime contestant na maging ambassador ng komisyon. Why not use po yung nakukuha kong attention to enlighten din po yung mga kabataan na kagaya ko po, na mas malaman po natin yung COMELEC po and sa votings po natin. Nag-tour si Heart Aquino kahapon sa Commission on Elections Office bilang pagpapaunlak sa imbitasyon ng ahensya. Itinuro at ipinaliwanag sa kanya ang mga ginagawa ng COMELEC. Matatanda ang sinabi ng 20 anyos na contestant noong nakaraang linggo na hindi siya pamilyar sa mga tungkulin ng komisyon. Paliwanag naman ni Aquino, bahagi nito ay na mental block daw siya. Ayon sa COMELEC, nakikita nila si Aquino na posibleng makatulong sa voter education para sa iba pang kabataan. Sugatan ng isang binatilyo matapos saksakin at hold-upin ng 3 lalaki sa Tondo, Maynila. Ang isa sa mga suspect muntik nang mabugbog ng mga humabol na residente. Balitang hatid ni Jomar Presto. Tama na! Huwag yung dalawa na! Gusto ng kuyugi ng mga residente ng Barangay 101 sa Tondo, Maynila ang lalaking ito matapos umano niyang hold-upin at saksakin ng isang menor de edad na lalaki sa Mel Lopez Boulevard kahapon ng tanghali. Ayon sa barangay, hindi nila residente ang 17 anyos na biktima pero base sa nakalap nilang impormasyon, namamasukan siya bilang palero at kukuha daw sana ng sahod noong mangyari ang insidente. Nakasalubong niya sa kalsada ang 3 sospek na sinubukang agawin ang dala niyang bisikleta. Lumaban umano ang binatilyo sa mga sospek kaya naglabas ng patalim ang isa sa kanila at 2 beses itong itinarak sa likod ng biktima. Nakatakbo pa raw ang biktima at nakahingi ng tulong kaya siya naisugod sa ospital. Itinakas naman ng 3 ang bisikleta pero hinabol sila ng mga residente. Tumalon daw sa tulay ang sospek ayon sa Barangay Tanod. Doon lang din kasi talaga banda sa may malapit sa bahay namin yung pangyayari. Kaya nabulabog na nga po, kaya bumaba na rin kami. Dito sa tulay na ito sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard, sinasabing tumalon ang suspect na umano'y sumaksak sa biktima. Nagtago raw siya sa isa sa 3 beam na nandito at tumagal ng 2 oras bago siya tuluyang nahuli ng mga otoridad. Sabi ng barangay, tumagal ang paghuli sa suspect dahil kinailangan muna nila kasing palikasin ang mga residente roon. Inesilip namin yung residente, lahat pinalabas namin para hindi na pumanik o manggawa pa hindi maganda. Nung nadulas yung suspect doon sa ibabaw, siguro tatago siya ron, dumulas siya sa kabila, nalaglag siya. Pagkalaglag niya, doon na siya kinupo ng 3. Doon na siya inahon talaga sa amin sa pangpangitaka, doon na namin nakuha talaga yung tao. Ayon naman sa magulang ng dating kinakasama ng biktima, nakaligtas ang biktima pero kailangang operahan. Operahan daw po sabi ng aking anak. Hawak na ng Manila Police District ang suspect habang patuloy na hinahanap ang 2 pang lalaki na sinasabing kasabwat niya. Sinusubukan pa namin mahinga ng pahayag ang suspect at ang pulisya. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Disgrasya ang inabot ng isang lalaking namamalengke sa Panabo, Davao del Norte. Cecil, ano ba nangyari? Rafi, nabagok ang ulo ng senior citizen na biktima matapos madulas sa palengke. Yan ang iba pang may init na balita hatid ni Argil Relator ng GMA Regional TV. Duguan ang 75 anyos na lalaking yan matapos madulas sa isang palengke sa Panabo, Davao del Norte. Paliwanag ng Panabo City Economic Enterprise Management and Development Office, moisture mula sa sunod-sunod na pag-ulan ang sanhi ng madulas na tiles doon. Plano nilang palitan ang tiles sa palengke para hindi na maulit ang aksidente. Sa ngayon, nagpapagaling pa sa ospital ang biktima na walang pahayag. Patay ang isang lalaki sa barangay Katmondaan sa Katmon, Cebu. Ang 60 anyos na biktima, pinagtataga ng nakaalitan niyang kapitbahay. Batay sa investigasyon ng pulisya, napuno ang suspect dahil sa pambubuli sa kanya ng biktima na tinatawag raw siyang baliw. Umamin ang suspect sa pulisya at sinabing nakainom siya ng alak bago ang krimen. Naharap siya sa reklamong homicide at humihingi ng tawad sa kanyang nagawa. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima.
Argil Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasunog ang ilang bahay sa Barangay Balabag sa Malay, Aklan. Batay sa investigasyon ng Malay Bureau of Fire Protection, posibleng dahil sa kuryente ang pinagmulan ng apoy. Nagtagal ng 2 oras bago naapula ang apoy na tuluyang tumupok sa 2 bahay. Damay rin ang bahagi ng 3 iba pang bahay. Aabot daw sa halos 340,000 pesos ang halaga ng pinsala ng sunog. Binigyan na ng ultimatum ni Senadora Risa Ontiveros ang Bureau of Immigration para matukoy ang kinaroroonan ni dating presidential spokesperson Harry Roque na inisyuhan ng arrest order noong Setyembre. Ang ultimatum inilabas sa Senate hearing kung saan natalakay rin ang ilan pang issue gaya ng deportation sa ilang Pogo boss at paglabas sa bansa noon ni dismissed Mayor Alice Guo. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Kalahating taon na ang lumipas mula nang maaresto si dating Bamban Mayor Alice Guo sa Indonesia. Pero wala pa rin kumpletong report ang Bureau of Immigration kung paano siya nakalabas ng bansa. Kaya hindi na itago ni Senador Risa Ontiveros ang inis sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice. Can you imagine the frustration na dapat by now nalalaman natin. Very regrettable po. We will submit compliance report to your office, Madam Chair, but I'm sorry, but as of this time, we don't have any information kung saang ports or subports nakatakas sila Guo siblings. Paliwanag ng BI, sinulatan nila ang kanilang counterpart sa mga bansang napaulat na dinaanan ni Guo pero impormal nilang sinabi na wala silang impormasyon tungkol doon. Ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA naimapa na ang posibleng ruta ni Guo paglabas ng Pilipinas. Una raw pumunta si Guo sa Kota Kinabalu, Malaysia. As to the question of how Alice Guo was able to leave the Philippines, ito po yung gaps na tinitingnan pa rin namin. Posible raw na ang exit point ni Guo ay sa southern backdoor, malapit sa Tawi-Tawi. Sa isang pahayag, sinabi ni Immigration Commissioner Joel Viado na base sa inisyal na investigasyon, walang ebidensya na may tauhan ng BI na tumulong sa pagtakas ni Guo. Bagaman hindi sakop ng BI ang mga pribadong coastline at airstrip, nababahala raw sila na naaabuso ang anyay porous borders ng bansa. Sinita rin ni Ontiveros ang ginagawang deportasyon ng BI sa mga Chinese national dahil hindi raw nakakarating sa China ang iba, kabilang ang 3 umanay Pogo bosses na sina Liu Xun, Kong Xiangryu at Wang Xiangle. Ang modus daw ay hindi direct flight ang binibili. Tapos, sa layover, naglalaho na parang bula ang mga bosses sa kanilang transit destination. They never arrived in China. I'm making that off record. Sa pagkakatanda ng BI, may layover nga ang flight ng 3 sa Hong Kong. Tanong ni Ontiveros, bakit kasi nagbubuk ng flight na may layover at hindi idiretso pa uwi ng bansa nila ang mga dinedeport? There's a clamor to deport yung mga nahuhuli the soonest at the fastest time. So ang ginawa po ng BI, nag-initiate po sila ng dialogue with the PDLs kung sino po yung pwedeng magbigay or mag-shoulder or mag-purchase ng kanilang mga ticket. Yung mga PDLs pa ang tinanong kung pwedeng mag-shoulder ng tickets nila. Hindi ba dapat may pondo ang BI para sa deportation na inuutos ng BI? Madam Chair, sorry to say, wala po silang allocated funds. Dagdag ng BI, walang ipinaabot sa kanila ang Chinese Embassy na may kaso ang 3. Once they are declared fugitive, we make sure that they are either escorted or alam ng kanilang embassy yung prior knowledge ng embassy yung pag-deport sa kanila. Pag hindi sila declared as fugitive, our duty is to ensure that they are boarded to their country. Sinakay sila ng airline. Naungkat din ang tungkol sa kinaroroonan ni dating presidential spokesperson Harry Roque na inisyuhan ng arrest order ng House Quad Committee noong Setyembre. Meron po kaming alam na pumunta rin po siya ng Japan. And hindi po siya nakaalis. Supposed to be bound for US. Binigyan na ni Ontiveros ng ultimatum ang BI.
If no satisfactory answers on these matters are provided by the BI within 15 days, as designated chair of this subcommittee of the Committee on Justice, I will call for a revamp of the BI in the committee report of this subcommittee. A revamp beginning with the commissioner himself. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Miyerkules mga mare at pare! May online achievement unlocked ang Kapuso Youth-oriented show series na Maka. After 5 episodes ng Maka Season 2, may 90 million views na ito across all GMA social media platforms. Sa loob lang yan ng mahigit isang buwan. Linggo-linggo ring napag-uusapan ang Gen Z barkada sa TikTok. Trending din ang ilang videos ng Maka na may million views na. Kaya naman para sa iba pang latest na drama, saya at kilig tungkol sa ating Gen Z barkada, tumutok na sa Maka tuwing Sabado sa GMA 4:45 ng hapon. Mapapanood din ang full episodes ng Maka sa GMA Public Affairs YouTube channel. Tila eksena sa pelikula ang habulan sa pagitan ng mga pulis at sinita nilang motorcycle riders sa Marilaki Highway sa Baras, Rizal. Kita ang pagharurot ng 15 anyos na lalaki na walang suot na helmet. Mula bayan ng Baras, umabot ang habulan hanggang Antipolo kung saan siya nahuli. Dahil minor de edad at walang lisensya ang rider, ang may-ari ng motorsiklo ang sinampahan ng violation. Wala siyang pahayag. Sa mga dumaraan po ng EDSA, asahang bibigat pa ang trapiko dahil sisimula na po ang malawakang pagsasaayos niyan sa huling linggo ng Marso. Sabi ng Department of Public Works and Highways, uunahin nila ang bahagi ng northbound lane ng EDSA busway mula Balintawak hanggang Monumento. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, tuloy pa rin ang operasyon ng EDSA bus carousel kahit may mga repair. Sa katabing lane muna daraan ang mga bus hanggang inaayos pa nga po ang busway. Pagkatapos ng busway, unti-unti ring aayusin ng DPWH ang iba pang lane, pati mga drainage sa EDSA para maiwasan na ang pagbaha. Aabutin daw ng 1 taon ang pagsasaayos sa EDSA. Kabilang sa mga plano ni Atty. Angelo de Alban, ang free therapy at developmental assessment sa Zamboanga, Sibugay. Binisita ni Caliote de Guzman ang Fisher Folk community. Idinetalya naman doon ni Luke Espiritu ang kanyang senatorial journey. Nagpaalala si Senator Bongo sa banta sa kalusugan ng mainit na panahon. Agrikultura ang bibigyang prioridad ni Senator Amy Marcos. Sa Bohol, isinulong ni Manny Pacquiao ang libreng pabahay para sa mga mahihirap. Ang kaligtasan ng mga Pinoy ang pagtutuunan ng pansin ni Benhar Abalos. Mabilis na internet connection ang isa sa plano ni Senador Francis Tolentino. Nakipag-usap sa coffee farmers sa Lipa City si Kiko Pangilinan. Pagpapaunlad ng lokal na agrikultura ang isinulong ni Danilo Ramos. Kinumusta ni Ronel Arambulo ang mga nagtitinda sa Lipunan Public Market. Nakaisa sa Kabute Festival sa Cavite si Senator Ramon Bong Revilla. Kabuhayan na trabaho ang isinusulong ni Congresswoman Camille Villar. Iginiit ni Bam Aquino ang food security at national security. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ibinasura ng Commission on Elections First Division ang petisyong nagpapadisqualify sa mga tulfo na tumatakbo sa eleksyon 2025. Ayon sa COMELEC First Division, kulang o insufficient inform ang petisyon dahil hindi nakapaloob doon ang required na mga kopya ng Certificate of Candidacies ng mga tulfo. Ang batayan ng disqualification petition ay dahil bahagi umano ng political dynasty ang senatorial candidates na sina Erwin at Ben Tulfo, kapatid nilang party list nominee na si Wanda Tulfo Teo at mag-inang sina Representatives Jocelyn at Ralph Tulfo.
Nagpasalamat si Erwin Tulfo sa desisyon ng COMELEC First Division. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, pwede pang umapila ang petitioner sa COMELEC on bank. Ginunita ng maraming Katoliko sa bansa ang Ash Wednesday o ang pagpapahid ng abo sa noo at hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma. Pila-pila ang mga deboto na maagang nagpapahid ng abo sa Baclaran Church. Sa Minor Basilica of Jesus Nazareno naman sa Quiapo, madaling araw pa lang ay nagsimula na ang misa para sa Ash Wednesday. Ang Kwaresma ay nagsisilbing panahon ng paghahanda ng mga Katoliko para sa paggunita ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. May trending down na petizen ng isang marine park sa Subic Bay Freeport Zone. Order na po ng giniling. Taob ang entry nyo sa giniling trend paandar ng Sea Lion na si Sophie. So full of energy mula sa pag-lip-sync hanggang sa paggiling kasama ang kanyang mga trainer. Dahil hindi carry sa bewang, shake it off na lang si Sophie sa kanyang mga flipper. Ang video ng Sea Lion viral online with 16.5 million views. Tinangay ng rumaragasang baha ang itim na kotse na yan sa Grands Canarias, Spain. Tumama pa ito sa isang tulay roon. Isang pulang kotse naman na may sakay pang isang babae ang matatangay na rin sa agos ng tubig. Mabuti na lang ay nailigtas siya ng isang residente roon. Inabisuhan ng mga otoridad ang mga residente na manatili muna sa kani-kanilang bahay. Inaasahang magpapatuloy ang ganitong klase ng panahon doon ngayong linggo. Kaugnay naman sa investigasyon ng DPWH sa gumuhong kabagan na Santa Maria Bridge, kausapin natin si Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa ating lahat po. Sinabi niyo po kahapon sa panayam ng GMA Integrated News na tila kakaiba yung disenyo ng tulay. Pwede po ba ninyong maipaliwanag ito para sa ating mga manonood? Yung disenyo ko kasi nasabi ko po, I think yung design ng tulay na pinag-uusapan natin is the first kind in the Philippines na ginawa. Although may mga nagawa naman in other countries na ganyan. No? This is the first time na na-adapt dito sa Pilipinas yan. Linawin ko lamang po, suspension bridge, tama po ba yung tulay na ito? Alin po? Sorry. Suspension bridge po yung tulay na ito. Hindi po suspension bridge. Actually, it's yung composite concrete bridge. Actually, ang tawag doon eh. Composite arc bridge. Hindi suspension po ito. So kung ganito po yung klase ng tulay, may limit ho ba talaga yung pwedeng dumaan sa mga ganitong klase ng tulay? Lahat naman po, yes. Lahat naman po ng klaseng tulay na ginagawa may limit po yan eh. Kasi nadi-design into yung standard specifications na paggawa ng tulay na nagli-limit po yung gross vehicle weight, yung kung ano yung load na mga dumadaan. Kagaya nito, ang limit po dito is I think about 44 tons lang dapat. Now, liwanagin ko lang po ito, kasi yung tulay na ito, inumpisahan pa po noong matagal na, noong 2014. 2014 pa yan. Ngayon lang po, liwanagin ko rin po na itong tulay na ito is hindi pa accepted ng department po ito. No? Nasa kuwan pa rin ng contractor ito dahil dapat marami pa yung test na gagawin bago namin ma-accept. Kaya lang, pinayagan lang namin na magpadaan ng light vehicles lang sana. Kaya lang, ang dumaan naman dyan, yung malalaking truck na may karga ng mga baton, mga 100 tons yata yung total weight. Kung ganito po, dapat may nagbabantay in both ends of the bridge. Paano po kayo nakalusot itong malaking truck na ito? Gabi po sila lumusot gabi. So, ganun na. So, this is part of the investigation na ginagawa po namin.
para matingnan natin kung saan nagkulang, ano ba yung nangyari, bakit nga ba nasira. Ito, we are continuously undertaking yung technical investigations. At the same time, para malaman natin kung na-compromise pa yung other parts of the bridge, humihingi kami ng tulong pa ako dito sa from another party like yung Association of Structural Engineers to the Philippines para matulungan kami mag-assess. Sa ngayon po ba may nakikita na kayong posibleng managot sa insidente? Ito palang kasalukuyan po namin tinitignan lahat ng anggulo kung saan po yung from design, construction, o materials, etc. Tinitignan po namin lahat. Too early to say kung sino yung mananagot o kaninong responsibilidad. Ang nakikita ko lang po dito ngayon is since nagpumilit yata na dumaan yung mga truck na overloaded, siguro tignan namin kung meron silang responsibilidad nan. So na may panahon namin kapag kanpo kami ng legal action kung mapatunayan na sila po ang may dahilan. Nabanggit niyo po yung design ng tulay. Nabanggit niyo rin po, nakakausapin niyo yung designer nitong tulay. Nakausap niyo na po ba pati yung contractor nitong tulay? Hindi pa po kasi under technical investigation pa rin po. Hindi pa namin. Sige po, hihintayin po natin itong progress ng inyong investigasyon dahil posibleng makompromise. Ang importante po dito, ang importante po sana dito is makita namin po yung kinalalagyan ng tulay ngayon para kung kailangan natin ma-rehabilitate kaagad para magamit yung tulay. Oo nga po. Focus po namin ngayon para we continue with the investigations but ang pinagtutuunan ng pansin namin is how we can repair the bridge at the earliest possible time po. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Salamat din po. Si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ilang sangkot sa panloloko ang inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Kabilang po dyan ang 2 iligal na nagre-recruit umano ng mga magtatrabaho sa Croatia. Ang mainit na balita hatid ni John Consulta. Pagkakuha ng hudyat ng mga operatiba. May barangay. Wala po. Alam mo kung bakit namin na-aresto? NBI kami. Ayos po. Sumama ka ng maayos ha? Sige po. May karapatan kang manahimik. Apa. Kasama ang mga tauhan ng Department of Migrant Workers, dinakip ng NBI Cavite North ang 2 illegal recruiter umano. Nag-aalok daw ng trabahong machine operator na may malaking sahod, kapalit ang 240,000 pesos na processing fee. They were promised at least 100,000 pesos monthly salary. Ang karamihang na-recruit dito ay mga skilled workers, mga heavy equipment operators, mga mason, karpintero. They are operating all over the country. Merong recruitment sa Capiz, sa Marinduque, sa Ilocos, Cagayan de Oro, Bohol. To be honest, sir, wala po akong papel. Pero yung proseso ko po kasi talaga, sir, is direct to the agency po mismo. Sa hiwalay na operasyon, inaresto naman sa Bangkok, Thailand, ang isang Pilipino na may kasong syndicated estafa. Naging facilitator daw ang 32 anyos na suspect para makuha ang milyong-milyong pisong halaga ng produkto ng kanilang biniktimang kumpanya. Naging susi ang Interpol Red Notice na ipinalabas ng National Central Bureau. The damage was amounting to almost 80 million in pesos, and yung subject of the items are distribution of computers, laptops, and other accessories. Lahat ng checks, they nag-bounce, no? So no payment was made to the company. Hindi ko po na-facilitate. Ano po bang kakayahan ko mag-facilitate? OFW lang po ako sa Thailand. Ms. Santiago wishes to thank our counterparts. Has also given directive to all district and regional offices to account for the 3 others. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Showing her different side, si Kapuso global fashion icon Heart Evangelista sa kanyang recent videos. Ganon.
Makikita mo sa imagine mo, success ka eh. Bigla kang sumakses eh. Enjoy si Heart sa pag-lip-sync sa mga trending TikTok audios. Tila pang palipas oras habang nasa biyahe siya in between her fashion shows abroad. From Milan, nasa Paris Fashion Week naman ang kapuso actress. Hindi siyempre mawawala ang kanyang paandar na OOTD videos. Certified beach babes naman ang ilang sparkle stars. Kabilang dyan si Julian San Jose na fitspiration sa kanyang recent pictures. Napakomment nga ang kanyang Slay co-star na si Gabby Garcia ng sobrang Latina. Ganyan din ang hirit ng netizens kay Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. Flaunting her toned body si Rabia sa kanyang vacation sa Florida sa Amerika. Magkatulong ang dalawang bumbero na yan sa pag-revive sa isang aso sa Mandawi, Cebu. Ang alaga na trap at na-suffocate pala sa isa sa mahigit 50 bahay na nasunog sa barangay Mantuyong. Panay ang pump ng isa sa mga bumbero sa dibdib ng aso habang nagsispray naman ng tubig ang kanyang kasama. Hindi po nailigtas ang asong si YT. Kwento na may alaga sa kanya, dinala niya sa second floor ang aso para iligtas. Hindi niya raw inaasahang madadamay pa sa sunog ang kanilang bahay. Bumuhos naman ang papuri sa kabayanihan ng mga bumbero na sinabing parte lang ng trabaho nila ang ginawang pag-rescue. Isang patay na fetus ang natagpuan sa sidewalk ng Kalayaan Avenue sa Makati City kahapon ng madaling araw. Sa kuha ng CCTV, isang sasakyan ang huminto sa lugar at 2 tao ang bumaba. Hindi malinaw ang kanilang ginagawa. Napansin sila ng isang mga ngalakal ng basura na inakalang lasing daw ang isa sa kanila. Nang bumalik siya sa lugar, doon na niya napansin ang fetus at inireport sa mga otoridad. Ayon sa mga pulis, 5 hanggang 6 na buwan na gulang ang fetus. Hinahanap na ang 2 nasa video na posibleng maharap sa karampatang reklamo. Stable na ang kondisyon ni Pope Francis ayon sa Vatican. Batay sa inilabas nilang medical update, tinanggal na ikinabit na mechanical ventilator sa Santo Papa matapos siyang makaranas ng 2 episode ng acute respiratory insufficiency. Naging alert at cooperative din daw si Pope Francis sa kanyang high-flow oxygen therapy at respiratory physiotherapy. Matapos niyan, ginugol ng Santo Papa ang kanyang oras sa pagdarasal, pagpapahinga at pagtanggap ng banal na komunyon. Mahigpit pa rin binabantayan sa Gemelli Hospital ang kalusugan ni Pope Francis. Ito ang GMA Regional TV News. Nagbuga ng abo ang bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. Ayon sa PHIVOLCS, tumagal yan ng 3 minuto at umabot sa taas na 300 metro. May naitala ring 15 volcanic earthquakes at ibinugang mahigit 3,000 tonelada ng asupre. Patuloy pa ring namamaga ang bulkan na nananatiling nasa alert level 3 o magmatic unrest. Ibig sabihin, posible pa ring magkaroon ng biglaan at malakas na pagputok. Kahit man may mga problema, hindi pa rin talaga nawawala ang kabutihang loob ng mga Pinoy. Ganyan po ang ipinamalas ng ilang estudyante sa Pasay. Heto ang kanilang Good Samaritan Act. Natisod noon si Lolong magtataho, kaya natapon po ang itinitinda niya. Nagkalat sa sidewalk ang pagkukunan sana niya ng kita sa buong araw. Nasaksihan ng tagpong yan ng ilang maritime cadets. Hindi sila nagdalawang isip na mag-ambagan ng pera at iabot ito sa tindero. Sintamis ng arnibal ni Lolong magtataho ang ipinakita nilang bayanihan. Walang katumbas na halaga ang inspirasyong hatid nila sa netizens. Good job! At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.